Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa series natin on the book of John, nasa chapter 14 verses 1 to 14 ang atin pong pag-aaral ngayong umaga. Pinamagatan ko po itong The Way, the Truth, and the Life. Hahanguin po natin ang pag-aaral na ito sa Gospel of John chapter 14, 1 to 14. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least, believe on the evidence of the works themselves. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, life is filled with uncertainty. We all live in a world marked by fear, anxiety, confusion, and sorrow. We worry about a lot of things. We often worry about our families, our future, our health, and even our eternal destiny. Normal yata talaga ang pag-aalala. At wala pong tao na hindi nakakaranas ng pag-aalala. Very common na kung sino daw yung mas merong malaking responsibilidad, higit ang nagiging pag-aalala. Sapagkat ang katotohanan, yung mga bata, yung ating mga anak, lalo na sa kanilang pagiging mura pa ang isipan at sa kanilang kabataan, they just rely on us, being their parents. Wala namang anak na iniisip kung saan siya kukuha ng kanyang gatas na sususuhin ngayon at bukas. Wala namang anak na nag-aalala kung kinabukasan ay meron pa silang almusal, or meron pa silang babaunin sa paaralan, o meron pang tuition fee, o meron pang pantugon sa pangangailangan. Hindi nag-aalala ang mga bata kung meron pa silang kuryente sa kinabukasan o may tubig na gagamitin o iinumin. Sino ang nag-aalala? Ang madalas nag-aalala ay ang mga magulang sapagkat kanila yung responsibilidad na ito. The worries that we have often comes from the responsibilities that was put on our shoulder to carry.
sa bawat isa na nakakaunawa ng aking sinasabi at nakaka-relate, palagay ko, amen ang inyong isasagot. Ang ating mga anak, tumitiwala sila ng lubos sa kakayahan ng kanilang mga magulang, kaya sa gabi, payapa silang nakakatulog. Naghihilik sila at hindi nag-aalala, samantalang ang kanilang mga magulang na hindi alam kung saan kukunin ang pangangailangan para tugunan yung bukas, hindi makatulog sa pag-aalala. Yes, my dear brothers and sisters, life is filled with uncertainty. We live in this world full of fear, anxiety, confusion, and sorrow. Many people today are searching for meaning. They are searching for their purpose. And they are searching for the truth. Some look for the meaning and purpose and truth on religion. Others on philosophy, some on wealth, success, or their personal experience. Hinahanap natin ang mga sagot na yan sa iba't ibang mga bagay. Yet, amid all the confusion of life, Jesus speaks to us this morning the very comforting words that came out from His lips. Ang sabi niya, 14:1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Mga minamahal kong mga kapatid, these words were spoken. It was mentioned by the Lord Jesus on one of the most darkest moments in the lives of the disciples. Binanggit ni Jesus ang katagang ito sa 14:1 ng John, kung saan ang mga alagad ay nasa pinakamadilim na bahagi ng kanilang pagiging disipulo. Why? Because Jesus had just told them that He was going away. Na yung kanyang betrayal ay nandyan na. Ang sinong dumampot ng tinapay, kasalo niya, siya ang magkakanulo. Sinabihan niya si Judas, ang gagawin mo, gawin mong madali. Binanggit niya that Judas will betray him, and he told that even Peter will deny him. And he foretold the disciples that you will be like sheep without a shepherd, you will run away. So, sinabi na sa kanila ng Panginoon. Pero ang pinakamalupit yung announcement ni Jesus na, I will be going away, and where I am, you will not go yet. He had announced His betrayal, Peter's denial, and His imminent death. So at this point, the disciples were confused. They were fearful and deeply troubled. Why? Iiwanan na sila ng Panginoon na sinundan nila. Iniwanan nila ang lahat ng bagay na meron sila para sundan siya. For 3 years, tinugunan ni Jesus ang kanilang mga pangangailangan. And into that troubled atmosphere, Jesus gives hope, assurance, and one of the most profound declaration in all the scripture. And that is John 14:6. When Jesus answered, I am the way, I am the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito yung assurance. Ito yung pinakamagandang deklarasyon ng Panginoong Jesucristo na merong daan patungo sa Ama, na ang ligaw ay pwedeng makasumpong ng destinasyon dahil binigyan niya na tayo ng daan. Today we will learn glorious truths about Jesus from the passage of John 14:1 hanggang 14. Bear with me at ang akin pong recommendation habang nag-aaral kayo, buksan ninyo Bible ninyo. Ilagay nyo doon sa ating mga talatang pinag-aaralan, i-underline ninyo yung mga dapat i-underline, maglagay kayo ng notes, sulatan nyo yung Bible nyo. Hindi yung masamang sulatan ng Biblia. Maganda pong sinusulatan ninyo ng sarili ninyong sulat kung anong natutunan ninyo without you knowing it. Pag natapos natin yung Gospel of John, ang dami nyo ng insights, hindi po ba? And anytime na gusto nyo mag-share about the Bible, you can just open it and you can share easily because you have notes on each verses of the Bible. Ganun po yung rekomendasyon ko sa inyo.
So ngayon po, we learn the glorious truths about Jesus from the passage. Unahin natin. Sino ba si Jesus? Ano ba yung kanyang layunin? Ba't niya sinabi ang mga pahayag na ito? Una, makikita natin ang kanyang puso. Jesus comforts troubled hearts. Mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, gawain ito ng Panginoon. Siya ang nagbibigay ng comfort sa mga nabibigatang puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, in the book of Matthew, "Magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigatang lubha. No? At kayo ay aking pagpapahingahin." John 14:1-4 says, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." So sa mga talatang ito, ipinakikita sa atin ang unang punto. Christ recognizes the reality of troubled heart. Tanong, may nalilingid ba sa Panginoon? God is a sovereign God. We all know that. Walang bagay na hindi niya alam. Yung iyong ngayon, yung iyong mamaya, at ang iyong bukas, alam niya. Hindi mo rin kayang itago sa Kanya ang laman ng puso mo eh. Hindi mo kayang itago sa Panginoon kung anong iyong nararamdaman. Kung may hinanakit, kung may pagtatampo, kung may kalungkutan, kung may kabigatan, kung may pagluluksa, alam niya lahat yan. Lalo na po kung may pangangailangan. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, "Do not let your hearts be troubled." Because Jesus knew na every time na o-overwhelm tayo ng sitwasyon at nabibigatan ng ating mga puso. Kapatid, kung meron kang kabigatan sa puso mo ngayon, talagang para sa iyo itong mensaheng ito eh. At binanggit ng Panginoon ang mensaheng ito kanino? Sa mga disciples. Na at that point ay overwhelmed. Why? Because their master was leaving. Sino ba naman ang hindi ma-overwhelmed ng fact na merong aalis? Tayo nga, mag-a-abroad lang, nag-iiyakan tayo eh. Ito mamamatay. Ang kanilang Panginoon mamamatay. Hindi nila naiintindihan yung pagkabuhay. Hindi pa nila nauunawaan yon. Kaya at this point, alam ni Jesus na malulungkot, mapipighati, mababagbag ang kanilang mga kalooban. Dahil sa kanyang paglisan. Kaya ang katagang binitawan niya sa kanila, "Do not let your hearts be troubled." Sa pamamagitan ng pag-alis ng Panginoon, their hope seemed shattered. Why? Because some of them believed na si Jesus ay naparito para maging hari. Katatapos lang po ng pag-aaral natin doon sa triumphal entry sa Jerusalem. Marami sa kanila naniniwala pa rin na kaya naparito si Jesus para i-overthrow ang Roman Empire. So, puno sila ng disappointments dahil sabi ni Jesus, papunta na siya sa krus. And let us notice, my dear brothers and sisters, Jesus does not say you should never feel sorrow. Hindi po ganun ang sinabi ni Jesus katulad ng ipinapangako ng mga pastor ng Pentecostal na kapag ikay na kay Jesus, hindi ka malulungkot. Kapag sumunod ka kay Jesus, laging masaya, laging matagumpay, laging merong biyaya. Hindi ganun. Hindi pinangako ng Panginoon na you should never feel sorrow. But rather, Jesus says not to remain controlled by sorrow. Alam ng Panginoon, darating yon. Hindi tayo exempted kahit Kristiyano na lay off sa trabaho. Kahit Kristiyano nag-aaway mag-asawa, minsan nauuwi sa hiwalayan. Kahit mga Kristiyanong pamilya nagre-rebelde mga anak. Kahit Kristiyano minsan natatambakan ng utang. Kahit Kristiyano dumadaan sa kahirapan. At kahit Kristiyano nagkakasakit. Amen? Pero yung sinabi ng Panginoon, kung darating kayo doon, do not let your hearts be troubled. Jesus recognizes the reality of a troubled heart. At hindi laging bunga ito ng kasalanan. Amen? Si Job nga, ano ba kasalanan ni Job? Hindi ko po sinasabing walang kasalanan si Job. Lahat naman ng tao makasalanan.
Pero alam niyo po ba ang discussion ni Satan at ni Jesus o ng Diyos? Ang sabi ng Diyos kay Satan, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Lingkod ng Diyos si Job. Namumuhay siya ng may katapatan. Pero ano sabi ni Satanas? Anong accusation ni Satanas? Kaya lang naman niya naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo. Subukan mong tanggalin yung mga pagpapalang yan, susumpain ka. Mga kapatid, hindi po sinumpa ni Job ang Diyos. And yet, tinanggal ng Diyos ang mga pagpapala sa kanya. Ipinaranas sa kanya ang kahirapan, sugat, pagdurusa, kamatayan ng mga anak at pagkawala ng lahat ng ari-arian. Jesus does not say you should never feel sorrow. Kaya wag niyong paniniwalaan niya si Eddie Villanueva ng JIL. Kapag nasa JIL ka, mag-isip ka. Kasi numero unong teaching ni Eddie Villanueva yan, na kapag ikaw ay mahirap, ikaw ay isinumpa. Dahil ang turo niya, kapag ikay na kay Kristo, John 10:10 ang lagi niyang ginagamit, you will have life and the fullness of life. Which is out of context, hindi naman material at pisikal na kayaman ng binabanggit doon, kung hindi ang kaloob ni Jesukristong buhay na walang hanggan. Amen? At napakaraming mga mangangaral ngayon, matatawa ka na lang. Para bang pag na kay Kristo ka, exempted ka na sa lahat. Kaya nga usong-usong ngayon mga kapatid yung paggamit ng in Jesus name, makinig kayo, mamaya lilinawin natin yan. Yung mga gamit ng in Jesus name nang hindi naiintindihan kung ano ba ibig sabihin ng in Jesus name. Mamaya, may talata tayo dyan. Tuloy po muna natin mga kapatid ang ating pag-aaral. So believers are not immune to trouble. Can we say amen? Kapag Kristiyano ka, hindi ka exempted dyan. We experience sickness, we experience grief losses, we face persecution, we struggle with uncertainty. Sabihin ninyo kung hindi totoo yan. Pero ang katotohanan mga kapatid ay ito, our troubles do not have the final word. Darating tayo sa problema, but let us not be controlled by the problems of life. Amen? Mga kapatid, a child may become frightened during a storm. But when the father enters the room and sits beside the child, fear begins to disappear. Tama? Yung presensya ng ama sa piling ng anak nagtatanggal ng takot. Ang tanong, natanggal ba yung storm? Hindi. Kahit patuloy na bumabagyo at malakas ang storm sa labas, the presence of the Father brings peace. Ito ang ipinagtataka ko, yung mga Kristiyano, mas matindi pang mag-alala kesa sa hindi Kristiyano. Hello? Yung mga nagsasabing nananampalataya sila't may Diyos, mas masahol pa silang mag-alala. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid, Jesus Christ's presence in the lives of His children calms the troubled soul. Kaya pumayapa ka kapatid. Isaiah 26 verse 3 ang sabi, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Amen? Do not let your hearts be troubled. Meaning, Jesus recognizes the reality of a troubled hearts. Second, letter B, Christ calls us to trust. Ano sabi niya? Tuloy natin ang basa. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. And this is the remedy for anxiety. Ang remedy for anxiety, hindi ang tanggalin ang anxiety. Ano ang remedy sa anxiety? Manampalataya. The remedy for anxiety is faith. Jesus places Himself on equal footing with the Father here. He is merely not a prophet pointing people to God. He is God Himself.
And if we believe that Jesus is truly God, anong dapat nating ipag-alala? Tandaan ninyo mga kapatid, true peace is found not in circumstances but in trusting Christ. Sa unang Korinto chapter 6, binanggit po doon ni Apostol Pablo na tayo'y templo ng Santong Espiritu. Can we say amen? We are the temple of the Holy Spirit. We have been brought by a price. Hindi na po tayo ang may-ari. Ang may-ari sa atin ay ang Espiritu kasi ang Espiritu nananahan sa atin. Can we say amen to that? If you are the temple of the Holy Spirit, listen, may dalawang bagay kang dapat maintindihan. Una, privilege. And second, responsibility. Dahil ang katawan natin ay templo ng Holy Spirit, pribilehiyo yun. Amen po ba? Kapag hindi mo, take note, kayo po nagbabayad ng mortgage. Kayo nagbabayad ng upa kung nangungupahan ng bahay o ng amilyar. Mag-aamilyar ka ba sa bahay na hindi mo pag-aari? Amen? Nagbabayad ka ba ng property tax sa hindi mo pag-aari? Kaya ka nagbabayad ng property tax kasi pag-aari mo. Tama po ba? Ngayon, ang tanong, sino may-ari ng ating katawan? Ang sabi po ng Biblia, templo ito ng Holy Spirit. Kung templo ito ng Holy Spirit, that is a great privilege. Kung ito'y pag-aari ng Holy Spirit, then bahala na Holy Spirit. Mamuhay tayo ng umaasa, katulad ng mga anak na ginawa kong example kanina, huwag kayong mag-alala kasi yung magulang ang siyang bahala. Kung tayo'y templo ng Espiritu at ang Espiritu may-ari sa atin, hindi ba bahala siya? Amen? At ito ang totoo, I've been a pastor for 40 years. Simula nang ipinagkatiwala ko sa Panginoong Hesukristo, ang aking buhay, ministeryo, pamilya, personal na buhay, maging ang aking katawan, hindi ko na po pinag-alalahanan ng lahat. Dumating na po ako sa punto na naniniwala na wala namang bagay na aksidente sa buhay ko. Lahat ng mangyayari, may layunin at may plano ang Diyos. Hindi ko naman mababago yung kanyang mga gusto. Umaasa ako na pawang sa ikabubuti ko ang lahat ng magaganap. Kapatid, pareho lang tayo. Kapag Kristiyano ka, Kristiyano ako, ang may-ari sa atin ay ang Santong Espiritu. Ba't ka nag-aalala? Pastor, may sakit ako, ikaw wala eh. Sino may sabi sa inyo? Kagagaling ko lang sa doktor kahapang makalawa. Kailan ba ako nagpaalam sa inyo na ako may doctor's appointment noong Monday ho yata? Meron na rin akong enlargement ng prostate. Tumaas ang aking sugar. Dati normal na eh. Tumaas na naman ulit. Yes! Hindi po perpekto buhay. Marami nang nararamdaman. Itong braso ko po, hindi na gumagaling yung aking shoulder eh. Frozen shoulder. Pero titigil ba ako sa mga bagay na ito? Magmumukbuk ba ako sa mga bagay na ito? Matatakot ba ako sa mga bagay na ito? Hindi. Ang sabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. That carries a privilege. Being with God is a privilege. Amen? And then may kasama rin itong responsibility. Dahil hindi tayo may-ari ng ating katawan, ito'y pag-aari ng Diyos dahil binili niya ito sa halaga, ito'y templo ng Holy Spirit, huwag mong gamitin ito sa hindi karapat-dapat kasi hindi ito sa'yo. Amen? Kung nakikigamit lang tayo ng hindi naman natin pag-aari, iingatan natin ito dahil mananagot tayo at may responsibilidad tayo doon. Pag kayo ba nagrenta ng hotel, winawasak nyo ba yung hotel? Hindi. Iniingatan nyo yun. Pag nagre-renta ba kayo ng bahay, wawasakin nyo? Hindi. Kasi pananagutan nyo yun.
Pag nag-arkila ba kayo na sasakyan, winawasak nyo, sinisira nyo, hindi. Kasi alam natin, may responsibilidad tayo doon. Katiwala lang tayo noon. Maging ng katawang ito, kapatid, katiwala ka lang yan. Kaya wag abusuhin, wag magpupuyat, wag sasalantain sa bisyo, at wag aabusuhin. Again, dahil templo tayo ng Holy Spirit, it carries a great privilege and it also carries a great responsibility. Amen? The sovereignty of God is a great comfort to believers. Walang nangyayari sa buhay ng anak ng Diyos na hindi alam ng ating Panginoon. Ang tawag doon, God's providential control. Romans 8:28, all things work together for good to them that love the Lord. Tandaan, listen, the same God who ordains our trials is the same God who ordains our deliverance and sanctification. Sumagot po tayo ng amen doon. Praise the Lord. Second point, Jesus prepares an eternal home for His people. Dito, dahil iniisip ng Panginoon, baka nag-aalala pa rin kayo dahil iiwanan ko kayo, dahil magbababagabag kayo, dahil para kayong mga tupang iniwanan ng pastol, binanggit ng Panginoon ng verse 2 and 4. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? So dito mga kapatid, binanggit na ng Panginoon ang reason kung bakit siya aalis. Hindi lang para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili, hindi lang para sa kaligtasan ng mananampalataya, aalis siya dahil meron siyang ihahanda. At mga kapatid, makinig kayo. Hindi natin kailangan pag-aralan ng mga doctrine specifically at isa-isa. Gaya ng binabanggit ko sa inyo, basahin nyo lang ang Biblia, ililitaw ng Biblia ang mga doktrinang mahahalaga. For instance, dito sa mga talatang ito, ipinakita ang doktrina tungkol sa langit. Bawat simbahan, iba-iba ang turo tungkol sa langit. Yung mga saksi ni Jehovah, hindi naniniwalang may langit. Yung mga tao ngayon, sabi nila, langit, ito rin yung lupa. Pag nasaya ka, langit. Pag nakapangasawa ka ng mabait, masunurin, at mahal ka, langit. Pero pag napangasawa mo, nako, bungangera, impyerno. Hindi po gano'n. Bagamat yung mga karanasang yun nilalarawan lang ng mga bitter sa kanilang mga relationship. Pero dito mga kapatid, take note, binabanggit ni Jesus, heaven is real. Because Jesus Himself speaks of heaven as a real place. Heaven is not merely a state of mind or wishful thinking. Heaven is the Father's house. Amen? And for the believers, heaven is also our home. Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from heaven, who is the Lord Jesus Christ. Si Pablo na po nagsasalita dito. Narinig ni Apostol Pablo marahil ang teaching na yan ni John. Yung binanggit ng Panginoong Jesucristo sa John 14. Kaya nung nangangaral na si Apostol Pablo, pumunta siya sa mga taga-Pilipos, sumulat siya rito, sinabi niya sa mga taga-Pilipos, our citizenship is in heaven because our Lord Jesus tells us so. Amen? Sabi ng Panginoon, aalis ako, I'm going to prepare a place for you. Where? In heaven. And Christ personally prepares our place. Let us notice, ano sabi ng John 14:3? And if I go and prepare a place for you, I will come back. Doon muna tayo. Papaano tayo ipinaghahanda ng langit? Paano inihahanda ang langit para sa atin? Alam naman natin si Jesus Karpintero.
Pero hindi siya magkakarpintero sa langit para ihanda ang room. Sa ibang translation, hindi nga rooms mansion. Di po ba? Pero dito sa NIV, pinaliit yung mansion. Ginawa na lang room. But anyway, sa akin hindi mahalaga kung room, kung mansion. Sa akin mga kapatid, kahit kural. Listen to me. Kahit kural or 1 meter by 1 meter ang square na aking titiran, masaya ako doon because I know it is heaven, and when it is heaven, the Father, Jesus, and the Holy Spirit present there, it will be a place of happiness and joy. Amen? Kaya, huwag kayong mamislead ng mga translation. Translation lang naman yan. Hindi yung mansion o yung rooms ang importante dyan. Ang importante dyan ay ang presensya ng Diyos. At ang presensya ng Diyos, yon ang langit. Jesus prepared heavens for us not by building mansions with heavenly tools. He prepared our place through His death, through His resurrection, and through His ascension. Take note, nang binabanggit ni Jesus ang mga bagay na ito, hindi pa siya namamatay. Nang binabanggit ang mga bagay na ito ni Jesus na ihahanda ang tirahan sa langit, wala pang pagbubuhos ng dugo. At ang paghahanda ay ginawa saan? Sa krus ng Kalbaryo. The cross opened heaven for sinners. At nung namatay ang Panginoon, mga kapatid, handa na ang ating mga mansyon sa langit. Sigurado na nadodoon tayo. Amen? Hebrews 10:19-20, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Meron ka na bang ganong confidence, kapatid? At paano daw? By a new and living way opened for us through the curtain. Ano yung curtain? The body of Jesus. Kaya yung doktrina ng langit at ang doktrina na ipinaghanda tayo ng bahay sa langit, nabasa na natin sa mga talata. Ang susunod na doktrinang makikita natin dito ay ang second coming, eschatology. Christ will return for His people. Minsan, masyado tayong engrossed or masyadong nagfo-focus kung paano babalik. Kailan babalik? Pero ang importante rito, yung promise ni Jesus sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. This is the blessed hope of the church. Jesus has not abandoned His people. He is coming again. Kaya nga sulat ni Paul kay Titus, waiting for our blessed hope. Ano yung blessed hope? The appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung groom sa Jewish culture would leave after the betrothal to prepare a home for his bride. Pagkatapos ng pamamanhikan, ng kasintahang lalaki aalis, pupunta at babalik sa kanyang tahanan, maghahanda ng tirahan para sa kanyang magiging asawa. And when everything was ready, he would return to bring his bride home. Aalala niyo yung parable of the 10 virgins? Naghihintay sila sa pagdating ng bridegroom. So, ganun din mga kapatid. Christ is the bridegroom, has gone to prepare a place, and will surely return for His bride. And the bride of Christ is no other than but the church. Amen? And then Jesus told that He is the only way to the Father. No one can come to the Father. No one will reach heaven. Listen to this. This is very important. Again, this is the doctrine of salvation. Walang maliligtas kung hindi si Jesus
ang daanan. John 14:5-7, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. How can we know the way? Ito ang larawan ng isang tao. Ligaw. Hindi alam kung saan patutungo. At ito ang katotohanan. Obserbahan nyo ang takbo ng buhay ng maraming mga tao ngayon. Wala naman naghahanap ng daan patungo sa Panginoon. May mga piniling daan at yun ang daan na gusto nilang tahakin. Daan ng kayamanan, daan ng kaligayahan, daan tungkol sa sarili nilang kagustuhan. But no one seek. And, ano tawag doon? Look after the way. Sabi po rito ni Tomas, totoo naman yon, we don't know where you are going. So how can we know the way? Ano ginawa ng Panginoon? Jesus respond with one of the greatest statements ever uttered. Sinabi ni Jesus ang verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung inaakala ninyo na makakarating kayo sa langit sa pamamagitan ninyo, hindi. Kung inaakala ninyo makakarating kayo sa Ama sa pamamagitan ninyo, hindi. Ako ang tanging daan. These statements reveal three glorious realities. One, Jesus is the way. Jesus did not say, I will show you the way. He said, I am the way. Tandaan ninyo mga kapatid, bakit kailangan natin ng daan? Kung alam natin ang pupuntahan natin, madali nating mararating kung alam natin ang daan. Ang problema, dahil sa ating kasalanan, napalayo tayo sa Diyos. Humanity is separated from God because of sin. At dahil doon, ano sabi ng 59:2 ng Isaiah? Your iniquities have made a separation between you and your God. Dahil sa kasalanan natin, napalayo tayo sa Diyos, paano tayo makakarating muli sa Kanya? Paano natin siya muling matatagpuan? At dahil dyan, listen, no amount of good works, no amount of religious rituals, no amount of morality or sincerity can bridge the gap. No way. There is no other way. Kaya sa Acts chapter 4 verse 12, binanggit doon, there is no other name under heaven that anyone can be saved but Jesus Christ. There is salvation in no one else. There is no salvation in no one else. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Christ is not one way among many. He is the exclusive and sufficient Savior. Kaya the doctrine of solus Christus, sola fide, sola gratia, teaches that by grace, through faith, and through Christ alone, can we be reconciled again to the Father. Amen? He is the only way. So, ang tanong ko sa inyo bilang application, kapatid, have you trusted in Christ alone for salvation? Not your church attendance, not your baptism, not your good deeds, not anything else but Christ alone. Only Christ saves. So Jesus is not the only way? Or rather, Jesus Christ is the only way? Jesus also is the truth. In a world filled with confusion, relativism, and deception, Jesus is absolute truth. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Jesus perfectly reveals God. To know Jesus is to know the truth about God,
sin, salvation, eternity, and humanity. Kaya nga si Pilato, tinanong niya, what is truth? Sa John 18:38. Tinanong niya sa mga tao, ano ba talaga ang totoo? Samantalang nasa harapan niya, nakatayo ang katotohanan. Truth was standing right before him, but he missed the truth. Tandaan mga kapatid, a compass always points north regardless of opinions or feelings. Likewise, Christ remains truth regardless of cultural changes. God's truth never changes. Binanggit ni Jesus, I am the way, I am the truth. Pangatlo, God is the life. Amen? Bakit natin kailangan ng buhay? Kasi yung kasalanan nagdulot ng kamatayan. And Jesus came to give life. Christ gives life. Ang kanyang kamatayan sa krus, nagbigay sa atin ng buhay. John 11:25, he declared, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though die, may live again. Jesus gives spiritual life. Ano sabi ng Ephesians 2:1? We were dead in sin, but Christ make us alive. Jesus gives not only spiritual life, but abundant life. Spiritually, I came that they may have life. Ano ba life ang binabanggit dyan? Dati wala tayong life, binabanggit dyan, spiritual life. Buhay naman tayo physical Pero dati wala tayong buhay spiritual. So Jesus came that we may have spiritual life and have it abundantly. So yung John 10:10 refers to spiritual abundance of life. Kaya palpak na palpak dyan si Eddie Villanueva, mga kapatid. Pangatlo, eternal life. John 17:3, and this is eternal life, and they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Meaning, without Christ, there is spiritual death. But with Christ, there is eternal life. Amen? And then, here comes Philip. Nagtanong si Philip, Lord, show us the Father. Kanina, show us the way. Ngayon, show us the Father na. Ang sagot ni Jesus, to see me is to see the Father. John 14:8-11, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for me. Show us the Father, and that will be enough. Sumagot si Jesus sa verse 9. Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me, seen the Father. So meaning, dito, binabanggit ni Jesus, He is the perfect revelation of God. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Kaya kung nakita natin si Jesus, nakita na natin ang Ama. Ang matanggap siya sa pananampalataya, tinanggap na rin ang Ama. Ang manampalataya sa Diyos ay manampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi nangangahulugan ito na si Jesus ay siya rin yung Ama. But Jesus perfectly reveals the Father because Jesus shares the same divine nature with the Father. Sa pag-aaral namin kagabi, may nagtanong, magkaiba ho ba ang antas ni Jesus? Kasi yung Father ay Ama, si Jesus ay Son. Di ba kahit sa atin, sa pamilya, mas mataas yung Ama kaysa sa anak? Mga kapatid, yun pong kalagayang yon, ang tawag doon ay role. Iba ang role ng Father, iba ang role ng Son, iba ang role ng Holy Spirit. Bagamat magkakaiba sila ng role, sa antas ng pagka-Diyos, pare-pareho sila. Yung nature nila ay God. They are all co-equal with each other. Pero sa function, iba-iba ang kanilang function. Katulad din naman ng mag-asawa. Ang role ng husband is different from the role of the wife. Ang sabi ng Biblia, babae magpasakop sa otoridad ng lalaki. Ibig sabihin, pagdating sa role, yung babae hindi dapat mas mataas kaysa sa lalaki. Ang lalaki ang dapat tagapanguna. Pero sa worth, yung halaga, sa mata ng Diyos, parehas ang halaga ng lalaki at ng babae.
ng asawang lalaki at ng asawang babae. Dito, hindi sinabi ni Jesus na siya rin yung ama. Ipinakilala ni Jesus kung sino at ano ang larawan ng ama. The Son is eternally God, co-equal and co-eternal with the Father. And this passage strongly affirms Christ's godness, deity. So to reject Jesus is to reject God, but to receive Jesus is to receive the Father. Amen? Now, punta tayo sa pandulo na po. Christ continues His work through His church. Sa verse 12 and 14, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name. So mamaya natin puntahan yun. Dito muna tayo sa verse 12. Sabi diyan, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. So, anong ibig sabihin ng greater works? Will do, no? Whoever believes in me will do works I have been doing. And they will do even greater things than this. Pag nagturo niyan mga Pentecostal, si Eddie Villanueva at yung mga charismatic, alam nyo na kung ano interpretation nila dyan. Babasahin nila yung mga talatang yan sa inyo bilang mga mananampalataya, papaniwalain kayo na kaya nyong gumawa ng higit sa kayang gawin ng Panginoong Yesus. Ituturo kayo. Si Jesus nakalakad sa tubig kaya daw natin gumawa greater things than Him. Si Jesus nagpagaling. Sabi, we can do greater things than Him. Kaya hanggang ngayon, pinagbobobula kayo ng mga pastor na yan. Kaya nyo rin yan. Kaya nyo magpagaling. Kaya nyo gumawa ng himala. Kasi ang sabi ng talata, you can do even greater things than this. Because I am going to the Father. Wala na si Jesus, umalis na siya. Iniwanan niya sa atin lahat ng kapangyarihan. Yan ang turo ni Eddie Villanueva. Hindi ko po turo yun, ho. Hindi po turo ng tinig ng pag-asa. Ano po ibig sabihin ng the greater works? The greater works refer not to greater miracles, but to the worldwide spread of the gospel after Christ's return and ascension. Bakit ba naparito si Jesus? Para ba sa himala? Bakit ba naparito si Jesus? Para magpakain? Para maging superstar? Katulad ng ginagawa ng mga pastor ngayon, ni Benny Hinn, ni na Creflo Dollar, ni na Joel Austin, ni na Kenneth Copeland. Akala mo, mga superstar. May mga patong-patong ng kamay, wagayway ng balabal, at nagtutumbahan yung mga tao. At ang sabi nila, we can do greater things than Jesus. Hindi nga ito ginawa ni Jesus, nagagawa namin ngayon. Mga kapatid, puro kabulaanan at kayabangan yung mga yun. The greater works that God is referring to is the propagation of the gospel. Dahil kung uugatin natin, anong dahilan ba't naparito si Jesus? Para hanapin at iligtas ang nawala. Ang anak ng tao'y naparito para hanapin at iligtas ang nawala. Through the power of the Holy Spirit, the church proclaims salvation to the nations. Yun po yung greater things. Kasi si Jesus, di naman niya naikot ang mundo. Hindi po siya nakarating ng Pilipinas katulad ng pinapangaral ng ibang mga pastor. Meron pa akong pastor na narinig, yung Pilipinas daw yung au pair. Sabi niya ba yan? Meron nga, congressman, nasisiraan na rin yata ng bait Pinapalabas yung Pilipinas yung au pair. Kung saan doon daw kumuha ng mga ginto itong si Haring Solomon at kung ano-ano pang mga teorya na si Jesus daw ay nakarating sa Pilipinas. Wala pong record sa Bible ng ganun Dahil nung lumitaw si Jesus 30 years old, nang sinimula niya yung ministeryo, doon lang siya nagpaikot-ikot.
Pero ang utos ng Panginoon sa Acts 1:8, pagbaba ng Holy Spirit sa inyo, you shall be my witness where? In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ito yung sinasabi ni Jesus na you can do greater works than this. Millions have come to faith because Christ continues His work through His people. Hindi nga yun gawain ng mga Kristiyano. It is still Jesus working in us. Tandaan, kahit anong galing ng simbahan, kahit anong husay mong magpaliwanag, hanggat hindi ang Diyos ang nagbubukas ng puso, hindi mananampalataya kahit sino. Ang kaligtasan, gawa pa rin ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, gawain ng Diyos. Amen? At may ipinangako rin ng Panginoon sa verse 14. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Eto pa isa. Ano sabi ni Eddie Villanueva? Jesus said, you may ask anything in my name, and I will do it. Na para bang gamitin mo lang yung pangalan, hostage mo na si Jesus, tutuparin niya ang gusto mo. Yun po ba ibig sabihin niyan? Mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng praying according to His name? You may ask me for anything. Di naman period eh. Kung sinabi ni Jesus na you may ask me for anything and I will do it, yes. Sabihin na ninyo kung ano gusto niya, hostage natin siya. Sabihin natin kung ano gusto natin niya, sabihin natin kung ano gusto natin, bibigay niya. Pero hindi ganun ang nabasa ko eh. Ang nabasa ko sa talata eh, you may ask me for anything in my name. Tanong, ano ba yung katumbas ng pangalan ng Panginoon? Yung ba yung simpleng, I want a new car in Jesus' name? Ganun lang ba yun? I want a new house in Jesus' name. I command not to rain in Jesus' name. I command to be sunny today in Jesus' name. Yung ba yun? At mangyayari na ba yun? Madidisappoint lang kayo because hindi ninyo naiintindihan kung anong kahulugan ito. Now, what does it mean to be praying in the name of Jesus? Praying in Jesus' name means, listen, it means praying according to His will, according to His character, according to His purposes. That equals the name. Kaya sa atin sa Pilipinas, uso ang bansag eh. Ano yung bansag? Yung ikinakabit sa pangalan, halimbawa, Ruel Pogi. Kapag sinabing Ruel Pogi tapos pangit pala, walang kredibilidad yung pangalan. Bakit? Hindi totoo eh. Ruel gandang lalaki. Tapos hindi naman magandang lalaki. Walang credibility yung name. Pero si Jesus, the name of Jesus, it doesn't only carries credibility and power. Attached to the name is His will, His character, and His purposes. Tanong, pwede bang gumawa si Jesus ng isang bagay na alam niya na makasasama para sa kanyang anak? No. Wala yun sa kanyang karakter. Pwede bang magsinungaling si Jesus? Hindi. Hindi niya yung nature. Pwede bang gumawa si Jesus ng hindi kalooban ng Ama? Hindi. Dahil ang sabi niya, naparito ako para sundin ang kalooban ng Amang nagsugo sa akin. At ang aking pagkain is to do the will of the Father. So, ibig sabihin, attached to the name of Jesus is the will of God, the character of God,
and the purposes of God. Kaya pag sinabi ng talata na you ask me for anything according to His will, according to His character, and according to His purposes. Iyon yun. At kung according sa kanyang kalooban, according sa kanyang karakter, at sa kanyang layunin sa buhay mo ang panalangin, umasa ka, mangyayari ito. Subalit, kung hindi ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa kanyang karakter, hindi ayon sa kanyang layunin, hindi yun mangyayari. Prayer is not a blank check for selfish desires. Prayer aligns our hearts with God's sovereign will. Amen? Yan, mag-iisang oras na tayo eh. Tandaan mga kapatid, bilang conclusion, in a troubled world, Jesus offers lasting comfort. Sabi ng Panginoon, when your heart is troubled, trust Him. When you fear the future, remember He is preparing a place for you. When the world offers many paths, remember Christ alone is the way. When confusion surrounds you, remember Christ is the truth. And when death threatens, remember Christ is the life. There is only one way to the Father, and His name is Jesus Christ. Amen? So bilang reflection question, 1, what troubles are you carrying today and have you brought them to Christ? Are you trusting in Christ alone for your salvation? How does the promise of heaven encourage you during trials? In what ways can you live a witness to Christ, the truth in a confused world? The last, are your prayers centered on Christ, in His will, and in His glory? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.